Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga death threats laban kay Senator Risa Hontiveros, mga online comments na baka daw siya ang isusunod na maging Mima Alicia. Kawawa naman siya. Okay, bigyan ko lang kayo ng update. Mayroon tayong second wave, part 2 ng ating fund drive for our Brave 18 Marines. Last month, yung first fund drive natin, nakapagpadala tayo ng 250,000 pesos. So kahapon, part 2, nagsimula tayo ng part 2 fund drive. Meron na po tayong naipon na 34,000 pesos as of now. Okay, ito. Sa mga voluntaryo lang ito. GCash number, dito kayo magpadala, 0916-9000-997. Ulitin ko, 0916-9000-997. Mirna Sibog ang pangalan. Okay. Na-monitor ko, 2 weeks ago, ang Brave 18 Marines with Attorney Baligod nagpunta as far as Marawi City to submit their counter affidavit sa kasong isinampa sa kanila ni Congressman Adjong. So, birin nyo, laki ng gastos. Galing sila sa Manila, biyahe Cagayan de Oro, biyahe Marawi, matulog doon, kakain, biyahe na naman, eroplano yan. Malaki pong gastusin. Kaya sa mga gustong tumulong sa kanila, kahit small amounts lang po, ang nagpapadala sa atin, 5, 10, 15, 20, 50, ganun. Naiipon, madami. In unity, there is strength. Ika nga. Okay, ito. Post ng Manila. 105.1 Brigada News FM Manila. Hontiveros nakatanggap daw ng banta sa kanyang buhay. Mariin na kinundina ni Senadora Risa Hontiveros sa kanyang post sa social media ang tuloy-tuloy na death threats at pro-killing comments na naglipa na online kasunod ng naging pagkamatay ng vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay Hontiveros, imbes na makiramay ang mga ito, ay may ilan pa ang nagdiriwang sa gitna ng kamatayan habang ang ilan ay nag-uudyok pa ng karahasan. Sa ngayon, isiniwalat naman ng senadora na nakakatanggap siya ng maraming tahasang pagbabanta sa kanya na siya na raw ang susunod kay Mima. Kaugnay ng bantang ito, sinabi ni Hontiveros na naisumitin na niya sa National Bureau of Investigation ang pangalan at maging screenshots ng mga social media users na gumamit ng pagbabanta sa kanya. Nananawagan naman din siya sa social media platforms, at maging law enforcement agency na desisyonan agad ang kultura ng impunity o kawalan parusa online. Ayon sa senadora, hindi dapat maging normal ang pagbabanta sa buhay ng bawat isa kahit gaano man kalalim ang pagkakaiba sa politika. Ito, yung mga sample lang, screenshots ng mga pagbabanta. Basahin ko lang ha. Yung mga pangalan, hindi na mabasa. Wala bang kukontrata para kay Senador Risa nang matapos na ang kanyang kaborikatan? Sunod ka. Sila na ang isusunod. Kailan nyo isusunod sila? Ikaw na ang sunod. Mga ganon. Kahit ako naman siguro, matatakot din ako. Di ba? Normal lang sa tao na matakot sa mga ganyan. Ano sa tingin nyo? Kasi marami namang mga troll. Hindi naman lahat ng account may mga fake accounts yan para lang maghasik ng mga ganyan. Kung may troll farms na pumupuri, example, sa Administrasyong Marcos, may mga troll farms na pinupuri
mayroon din silang mga tauhan na binabati ko si DP Sara, but these are troll farms. So, ano sa tingin nyo, itong mga nagbabanta kay Senator Risa, are these real persons? I don't know. Kasi kung real person sila, eh delikado sila. Wag naman. Ako, ang panawagan ko, wag na. Kasi kung tama yung sabi ni Senator Risa na kahit gaano ka laki ng hidwaan natin sa politika, tayo, diehard Duterte supporters. Si Risa is diehard Duterte haters. Huwag tayong magbanta dahil yung pagbabanta sa buhay ay masama. Okay? Ang Diyos lang ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Diyos lang ang may karapatan na kunin balik ang ating buhay. So, lesson learned dito. Ang buhay natin sa mundo is walang kasiguran. Example, si Mima Alicia, batang-bata pa siya. Oh, sinong na makapag-isip na mangyaring ganon kay Mima Alicia? Di ba? Kaya, lesson learned dito. Let's be prepared anytime na kunin na ng Diyos ang buhay natin dahil hiram lang sa Diyos ang buhay natin ito. Again, bawal yung murder, yung pumatay ka ng kapwa mo tao. Wala tayong karapatan. Kailan kung kunin na ng Panginoon ang buhay mo, handa ka na ba? Nung una, tinatanong ko ang sarili ko ng ganyan, takot na takot akong mamatay nung una. Lalo na nung tinyente, kapitan pa ako, nasa bundok ako, nasa panganib palagi ang buhay ko. Pag mamamatay ako nun, tingin ko maimpyerno ako eh. But ngayon, kung tanungin nyo ako, kung ngayong araw na ito ay mamamatay na ako, no worry. Bakit? I have now that assurance of going to heaven. Bakit? Because of the good news ng Panginoong Hesus. Gospel. Ano yung good news niya? ABC lang eh. A, accept that you are a sinner. Tinanggap ko ng makasalanan ako, at dahil makasalanan ako, I am doomed to hell, to impyerno. But B, itong B, believe, naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking lahat ng kasalanan. And then letter C is commit. I committed, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Pag ngayong araw na akong mamatay, no problem. Dahil ang Panginoong Hesus na ang magdadala sa aking kaluluwa at espiritu sa kaharian niya sa langit. Sana ganyan din ang gawin nyo, mag-ABC na kayo habang may panahon pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa panimalay ni Auntie Pilar Tumupas nga taga Barangay Tikalaan Purok 3 sa Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. So ato gid maklaro nga dako na gid ang buslot sa ilang atop. So natagaan day ni siya og yero nga iyang ipuli sa iyang atop. Karon mo na ni ang gihatag nga yero nga 5 kabuok nga digis. So ilan ang ipuli sa ilang atop nga buslot na. Una, salamat sa Ginoo nga tabang sa sin. Sa ako di pa makataod na ako kay wala pa akong bana. So dili pa ni mo anti makaatop tungod kay wala pa siyang call. Oo, di pa na ako makaatop kay Oo. di ko pa kakaya. Kini diri sa San Alahay 73 nami ang natabangan sa sin. Binaot unta mapadayon pa ang pagtabang sa amuha. So Daghang kay salamat. so si 23 na mo anti ka pamilya Oo. nga natabangan dinhi. Oo. So dagan pa gid anti ang nanginahanglan. Adagan pag unta nang hinahanglan. Oo, so kuan pa gyud kanang naapay inyong mga silingan, kinahanglan gyapon og tabang. Naa pa. So pila na imong edad ante? 53 na ko. Si Angkol, 56. pila ka buk imong anak ante? 5. So 5. Unsa inyong mga trabaho ante? Umara. Mag-uumara. O ay ara gyapon makakaon kung Upat ka bulan. 4 ka bulan aya gid maka-harvest. Ay, makarbis. So naa pa ka estudyante ante? Wala.
wala na. So tuig pa just kuya tong kalis pinagtigom pa. So walanganin pa sa panginabuhian. Alanganin pa. So salamat kayo ante. Sige.